Ngayon ay pag-uusapan natin ang kaso ni Jasmine Pace, isang 22 anyos na dalagang misteryosong nawala ilang araw bago ang Thanksgiving hanggang sa isang apartment na amoy bleach at puno ng bakas ng dugo ang tuluyang naglantad sa nakakakilabot na katotohanan. Noong ika-21 ng Enero 2025, sa loob ng isang courtroom sa Williamson County, Tennessee, tuluyang napahagulgol sa harap ng hukom ang isang Chinese-American na ina mula sa Chattanooga. Sa tulong ng interpreter, desperado niyang ipinakiusap na mabuting tao raw ang kanyang anak na si Jason Chen, isang masunurin at mapagmahal na anak na nararapat bigyan ng isa pang pagkakataon. Nakiusap siya sa korte na maawa at hayaang maituwid pa ng kanyang anak ang kanyang buhay. Ngunit makalipas lamang ang 44 na minuto matapos ang kanyang emosyonal na pag-iusap, inanunsyo ng hurado ng Williamson County ang desisyong tuluyang sumira sa kanyang buhay. Napahinto siya sa kinatatayuan na tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang hatol ay hudyat na ang isang matinding krimeng nangyari mahigit 2 taon na ang nakalipas ay tuluyan ng nabigyan ng hustisya at mabigat na kapalit ang haharapin ng kanyang anak. Si Jasmine Pace, isang 22 anyos na community college student ay kilala bilang masayahin, mabait at puno ng pangarap. Mahilig siya sa baking, pagdodrawing at pagtulong sa mga bata sa kanilang komunidad, dahilan upang mahalin siya ng maraming kaibigan at kakilala. Ngunit ilang araw bago ang Thanksgiving noong 2022, bigla na lamang siyang misteryosong nawala. Kalaunan ay natagpuan ang kanyang sasakyan sa isang hindi pamilyar na lugar ilang milya ang layo mula sa kanilang tahanan. Habang desperadong hinahanap siya ng kanyang pamilya, lalo silang nabahala nang may mga kakaibang selfie at kahina-hinalang mensaheng lumalabas sa social media account ni Jasmine. Mga bagay na hindi tugma sa kanyang tunay na personalidad. Habang lumalalim ang investigasyon, paisa-isang lumitaw ang mga nakakagulat na detalye na unti-unting bumuo sa larawan ng isang malupit at planadong krimen. Noong ika-22 ng Nobyembre 2022, kasagsagan ng Thanksgiving holiday, nasa bahay si Jasmine Pace kasama ang kanyang pamilya at masayang tumutulong sa paghahanda para sa pagdiriwang. Ngunit matapos ang hapunan ng gabing iyon, siya ay umalis nang hindi sinasabi kung saan pupunta o kailan babalik. Kalaunan, nakatanggap ang kanyang ina ng mensaheng nagsasabing mananatili muna siya sa bahay ng isang kaibigan at hindi makakadalo sa Thanksgiving dinner. Bagamat may kakaiba ng kutob ang kanyang ina dahil hindi iyon ang ugali ni Jasmine, pinili niya itong respetuhin. Ngunit kinaumagahan, eksaktong 2:80 ng madaling araw noong ika-23 ng Nobyembre, nagpadala si Jasmine ng isang text message na naglalaman lamang ng lokasyon. Nakakalungkot, ngunit ilang araw pa bago iyon nakita ng kanyang ina. Pagsapit ng ika-26 ng Nobyembre, 4 na araw nang walang direktang komunikasyon si Jasmine sa kanyang pamilya nang biglang may lumabas na kakaibang post sa kanyang Facebook account. May caption itong, "Spending Thanksgiving with my baby." Kalakip ang isang selfie na lubos na salungat sa mahinhin niyang personalidad. Doon nagsimulang maghinala ang kanyang matalik na kaibigan na si Emma. Napansin niyang luma ang larawang ginamit dahil nawawala rito ang tattoo na personal niyang nakitang ipinagawa ni Jasmine ilang buwan bago ito mawala. Dahil dito, naniwala siyang may ibang taong gumagamit ng social media account ni Jasmine upang palabasing ligtas pa ito. Agad niyang sinubukang tawagan at i-message si Jasmine, ngunit ang natanggap lamang niyang sagot ay "I need some time alone." Para sa iba, maaaring normal lamang iyon, ngunit alam ni Emma na hindi ganoon magsalita si Jasmine. Dahil dito ay agad niyang binalaan ang ina ng dalaga. Nang marinig ito ni Katrina, lalo siyang kinabahan at paulit-ulit na tinawagan ang anak, ngunit bawat tawag ay nauwi lamang sa nakakatakot na katahimikan. Kalaunan,
Nakatanggap lamang ang ina ni Jasmine Pace ng text message na halos kapareho ng natanggap ni Emma. Dahil dito, ginamit niya ang Chevrolet app upang itrack ang lokasyon ng sasakyan ng kanyang anak. Doon niya nadiskubre na ang puting SUV ni Jasmine ay nakaparada sa isang hindi pamilyar na lugar malapit sa apartment complex na tinatawag na Signal View. Agad siyang nagtungo roon at doon napansin ang isang detalyeng lalong nagpatindi sa kanyang takot. Ang driver's seat ay nakaurong ng malayo, bagay na hindi kailanman ginagawa ni Jasmine dahil sa maliit nitong pangangatawan. Para kay Katrina, malinaw itong senyales na may ibang taong nagmaneho ng sasakyan ng kanyang anak. Dahil sa sunod-sunod na kahina-hinalang detalye ay agad siyang humingi ng tulong sa pulisya. Ngunit ayon sa mga otoridad, 22 taong gulang na si Jasmine at maaaring kusa lamang itong lumayo upang mapag-isa. Lalo na't kamamatay lamang ng kanyang lola ilang araw bago ang Thanksgiving. Sa kabila ng pag-aalala ng pamilya ay hindi agad itinuring ng pulisya na seryosong kaso ng pagkawala ang sitwasyon. Dahil dito, nagpasya ang pamilya ni Jasmine na sila na mismo ang maghanap. Kasama ang mga kaibigan at kamag-anak. Nagtungo sila sa Signal View Apartment Complex at isa-isang nagtanong sa mga residente, ngunit wala ni isang nakakakilala o nakakita kay Jasmine. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy pa ring may mga mensahe at activity sa social media account ni Jasmine na nagsasabing siya ay ligtas. Ngunit para sa kanyang pamilya, mas lalo lamang nitong pinatibay ang hinalang may ibang taong gumagamit ng kanyang cellphone. Kinagabihan, habang desperadong naghahanap ng kahit anong clue, muling sinuri ni Katrina ang mga lumang mensahe sa kanyang cellphone. Doon niya nadiskubre na 2:80 ng madaling araw noong ika-30 ng Nobyembre. Nagpadala si Jasmine ng isang location message na may address na 110 Tremont Street. Walang paliwanag o ibang laman ang mensahe kundi lokasyon lamang. Para kay Katrina, hindi iyon ordinaryong text kundi isa iyong tahimik na paghingi ng tulong. Ngunit nang ipinadala ang mensaheng iyon, mahimbing na siyang natutulog at walang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang anak. Pagsapit ng umaga, nagtungo ang pamilya ni Jasmine Pace sa 110 Tremont Street, isang 4 na palapag na apartment building sa tahimik na residential area. May dala silang mga larawan ni Jasmine habang isa-isang nagtatanong sa mga residente. Ngunit muli, wala ni isang nagsabing nakita nila ang dalaga. Sa desperasyon, hinanap pa nila si Jasmine maging sa mga dumpsters sa ibaba ng building at sinubukan ding humingi ng access sa CCTV footage ng apartment complex. Ngunit tumanggi ang management dahil wala pang opisyal na kahilingan mula sa pulisya. Sa gitna ng kanilang paghahanap, isang tendero malapit sa building ang naawa sa pamilya at pumayag na ipakita ang footage mula sa security cameras ng kanyang tindahan. Sa video, nakita nilang bandang 8:45 ng gabi noong ika-23 ng Nobyembre. Isang puting Chevrolet SUV ang mabilis na pumasok sa lugar. Bagamat hindi malinaw ang mukha ng driver, napansin nilang tila nakasuot ito ng puting hoodie. Hindi nakita sa footage ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa matagpuan ito kalaunan sa Signal View Complex ilang milya ang layo. Para sa pamilya, malinaw itong senyales na may ibang taong nagmaneho ng sasakyan ni Jasmine at sadyang inilipat ito sa ibang lugar. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap, isang babae mula sa apartment 220 ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, bandang 2:11 ng madaling araw ay nagising siya dahil sa malakas na sigaw ng isang babae mula sa katabing apartment na 221. Dahil nabahala ay agad siyang tumawag sa pulisya ngunit walang dumating upang mag-imbestiga. Halos mapatulala ang pamilya ni Jasmine nang marinig iyon dahil halos eksaktong tumutugma ang oras sa 2:18 AM location message na ipinadala ni Jasmine sa kanyang ina. Dahil dito,
Agad silang nagtungo sa apartment 221 ngunit walang sumasagot sa pinto. Muli nilang kinontak ang pulisya at sa pagkakataong iyon, tuluyan ng kumilos ang mga otoridad. Sa tulong ng management ng gusali, nabuksan nila ang pinto at nakapasok sa misteryosong apartment unit. Pagbukas pa lamang ng pinto ay agad tumama sa kanilang ilong ang matapang na amoy ng kemikal. Ang natatanging amoy ng bleach na karaniwang naaamoy kapag may pilit na naglilinis ng sobra at napakaingat. Magulo ang buong unit at kalat-kalat ang mga gamit at tila may kaguluhang nangyari sa loob. Mabilis na nilibot ng lahat ang apartment habang hinahanap si Jasmine Pace ngunit wala siya roon. Sa loob ng ilang segundo, nakahinga pa ng kaunti ang pamilya dahil hindi nila agad nakita ang pinaka-kinatatakutang senaryo. Ngunit mabilis ding naglaho ang pag-asang iyon nang mapansin ni Katrina ang isang bagay sa maliit na dining table sa kusina. Sa gitna ng mga kalat ay naroon ang maliit na travel backpack ni Jasmine at sa tabi nito ay ang driver's license at bank card ng kanyang anak. Mga gamit na imposibleng iwan ng isang taong kusang umalis ng bahay. Para kay Katrina, malinaw na may masamang nangyari kay Jasmine Pace at posibleng isa ng crime scene ang apartment 221. Dahil dito, kumuha ang mga pulis ng opisyal na search warrant at tuluyan nang nagsimula ang formal na kriminal na investigasyon. Habang hinihintay ang warrant, hindi mapakali si Katrina at patuloy na naghahanap ng anumang clues sa paligid ng apartment habang kinakausap ang mga kapitbahay tungkol sa mga narinig nila noong gabing iyon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din ang pamilya sa cellphone provider upang makuha ang call records ni Jasmine. Doon nila nadiskubre na noong gabi ng ika-22 ng Nobyembre, ang mismong gabi na nawala si Jasmine, mahigit isang oras siyang may kausap sa isang hindi pamilyar na numero. Nang tawagan iyon ni Katrina, isang binatang nagpakilalang si Jason Chen ang sumagot. Ayon sa kanya, nagkakilala sila ni Jasmine sa isang dating app at ilang buwan nang nagde-date. Ngunit agad napansin ni Katrina ang hindi tugma sa kanyang kwento. Sinabi ni Jason na maikli lamang ang huli nilang usapan kahit malinaw sa records na tumagal ito ng 71 minutes. Mas lalo pang nakadagdag sa hinala ng ina ang malamig at halos walang emosyon nitong reaksyon nang marinig na nawawala si Jasmine. Agad niyang iniulat ang lahat sa pulisya at hiniling na masusing imbestigahan si Jason Chen, ngunit kahit noon, mabagal pa rin ang kilos ng mga otoridad. Halos hating gabi na nang tuluyan ang bumalik ang mga pulis, dala ang opisyal na search warrant at sinimulan ang masusing paghahalughog sa apartment 221. Una nilang sinuri ang kwarto. Magulo ang kama. Nagkalat ang mga kumot at unan na tila may naganap na pagkikipagbuno. Sa ibabaw ng kama ay may nakita silang maliit na fruit knife na nakalagay sa kakaibang posisyon. Pagdating sa sala ay may natuklasan silang maliit na patak ng dugo malapit sa floor lamp. Sa banyo naman, kahit pilit ng nilinis ang sahig ay may bakas pa rin ng mapupulang mansya sa pagitan ng tiles. Nang gamitin ang luminol testing, biglang nagliwanag ng nakakakilabot na kulay asul ang buong apartment. Sa sala, kwarto o banyo, walang bahagi ng unit na hindi nag-react. Ibig sabihin, dugo ang nasa paligid ng buong apartment. Sa sahig, dingding at mga kasangkapan, malinaw na may malaking dami ng dugo na pilit nilinis ngunit hindi tuluyang nawala. Napansin din ng mga investigador na tila bagong galaw ang ilang kasangkapan sa apartment. Nang ilipat nila ang kama, tumambad sa ilalim nito ang malaking bahagi ng sariwang dugo. Maging ang switch ng ilaw ay may bakas ng mapulang handprint. Dahil sa lahat ng ebidensyang iyon,
Wala nang duda ang mga otoridad ng apartment 221 ni Jason Chen ang pinangyarihan ng isang matinding krimen at tiyak na sinapit ni Jasmine ang pinakamasamang maaaring mangyari. Pinalawak pa ng pulisya ang paghahanap sa paligid ng building at sa dumpster sa ibaba ay natagpuan nila ang isang pares ng puting sneakers at asul na pantalon. Ngunit nananatili ang pinakamahalagang tanong kung nasaan nga ba si Jason Chen at nasaan na si Jasmine. Upang sagutin ito, sinimula ng mga investigador na kolektahin at suriin ang lahat ng CCTV footage sa paligid ng 110 Tremont Street. Sa mga video na nakita noong gabi ng ika-22 ng Nobyembre, ang mismong gabing umalis si Jasmine sa bahay ay dumating sa lugar ang kanyang puting Chevrolet SUV. Kitang-kitang pumasok ito mula sa pangunahing kalsada papunta sa parking lot ng building, patunay na nagtungo nga si Jasmine sa apartment ni Jason noong gabing iyon. Habang sinusundan nila ang timeline, natuklasan din ng mga pulis na bandang 8:30 ng gabi kinabukasan, ika-23 ng Nobyembre. Muling lumabas sa kamera ang puting SUV habang umaalis sa gusali. Eksaktong tugma ang direksyon nito sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang sasakyan sa Signal View Apartment Complex. Bagamat hindi malinaw ang mukha ng driver sa CCTV, nakita pa rin ng mga investigador na nakasuot ito ng puting hoodie. Samantala, sa security camera ng kapitbahay sa building ni Jason, paulit-ulit namang nakita si Jason Chen na pumapasok at lumalabas ng apartment sa loob ng parehong panahon. Mas mahalaga, 3 minuto lamang bago nakunan sa Signal View ang taong naka-white hoodie na nagmamaneho sa kotse ni Jasmine. Nakuhanan din si Jason sa kamera ng kapitbahay na suot ang kaparehong puting hoodie. Matapos ang 9:00 ng gabi noong ika-30 ng Nobyembre, may CCTV ring nakakita sa isang taxi na huminto malapit sa Signal View Complex upang magsakay ng pasahero. Dinala ng taxi ang pasaherong iyon sa 110 Tremont Street, ang parehong gusaling tinitirhan ni Jason Chen. Sa footage doon, malinaw na makikita ang isang lalaking naka-white hoodie na bumaba sa taxi, nagbayad sa driver at casual na pumasok sa main entrance ng building. May iba pang surveillance footage na nagpakitang madaling araw ng ika-30 ng Nobyembre ay pumunta si Jason sa isang kalapit na Walmart. Bumili siya ng bandages, hydrogen, peroxide, cleaning supplies, rubber gloves at matitibay na black trash bags. Kinabukasan, 2 beses pa siyang nagtungo sa ibang convenience stores upang bumili naman ng rabing alkohol at malaking pakete ng paper towels. Habang nagbabayad si Jason para sa mga kahina-hinalang gamit na iyon, malinaw sa CCTV na suot niya ang puting sneakers na kaparehong estilo ng sapatos na natagpuan ng mga pulis sa dumpster sa ibaba ng apartment building. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ay ang footage bandang 6:00 ng gabi noong ika-23 ng Nobyembre. Muling nakita si Jason Chen na naka-white hoodie sa ibaba ng building. May hawak siyang malaking maleta at halatang mabigat ang laman nito base sa paraan ng kanyang paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa parking lot at pagkatapos nito, isang itim na Toyota Camry ang lumabas at mabilis na umalis sa lugar. Dahil sa dami ng ebidensya ay nagkaroon na ng sapat na basehan ang pulisya upang maglabas ng arrest warrant laban kay Jason Chen. Noong ika-29 ng Nobyembre, eksaktong 1 linggo matapos mawala si Jasmine Pace, inaresto si Jason sa bahay ng kanyang mga magulang sa Nolensville, isang maliit na bayan malapit sa Chattanooga. Doon siya nagtago matapos umano niyang itapon ang mga ebidensya. Nang arestuhin siya ng mga pulis, napansin nilang parehong may mga benda ang kanyang kanang kamay at paa. Pagkatapos ng pagkakaaresto, nagsimulang ungkatin ng media at publiko ang nakaraan ni Jason Chen.
Isa siyang senior computer science student sa University of Tennessee at Chattanooga. Siya ay first-generation Chinese-American na ipinanganak at lumaki sa Amerika mula sa mga immigrant na magulang mula sa China. Noong mangyari ang krimen, 22 taong gulang din siya na kaparehong edad ni Jasmine. Sa paghahalughog ng pulisya sa bahay ng kanyang mga magulang, may nakita silang itim na backpack na pagmamay-ari ni Jason. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na notes tungkol sa mahalagang petsa ng relasyon nila ni Jasmine. Nakasulat doon na November 19 ang huli nilang pagkikita ng personal at November 22 ang huli nilang pag-uusap. Isinulat din niya na may ugali raw si Jasmine na biglang nawawala nang hindi nagpapaalam at minsan na rin umano itong kumuha ng restraining order laban sa dating boyfriend. May nakita ring maikling audio recording sa backpack kung saan ipinahiwatig ni Jason na tila homeless si Jasmine kasama pa ang mga notes na nagsasabing posibleng alcoholic umano ang kanyang ina. Sa loob naman ng isang glass case sa backpack, natagpuan ng pulisya ang cellphone ni Jasmine. Sa koleksyon ng mga larawan sa cellphone ni Jason, may natagpuan ding larawan ni Jasmine na nasa banyo ng apartment 221 noong mismong gabing siya ay nawala. Bukod dito, may ilang screenshots din ng kanilang conversations, ngunit kapansin-pansing binura ang text sa mga ito. Nang suriin ng digital experts, natuklasang 2 taon na palang luma ang mga screenshots na iyon. Mas lalo pang ikinabigla ng mga investigador ang mga mensaheng ipinadala ni Jason matapos paniwalaang mapatay si Jasmine. Kinabukasan matapos ang krimen, mahinahon niyang minensahe ang biktima gamit ang sariling cellphone nito. "Good morning, did you sleep well? I made myself a matcha." Para lamang siyang nakikipag-usap sa isang girlfriend na buhay at maayos pa. Kinabukasan muli, nagpadala siya ng isa pang mensahe. "Hey, wanna grab dinner together?" Matapos maaresto, matigas na tumanggi si Jason na sabihin kung saan niya itinapon ang katawan ni Jasmine. Ngunit sa tulong ng traffic at security cameras sa iba't ibang kalsada, natukoy ng mga investigador na matapos umalis sa apartment building, nagtungo si Jason patungo sa Tennessee River. Noong 1 ng Disyembre, nagsagawa ng paghahanap ang mga detective sa gilid ng ilog at doon nila natagpuan ang isang malaking teal-colored suitcase na may river levy. Gaya ng kinatatakutan ng lahat, maleta iyon ni Jason Chen. Sa loob nito ay ang katawan ni Jasmine na tumitimbang lamang ng halos 98 pounds. Mahigpit siyang nakabalot sa 3 malaking black trash bags at nakaposas gamit ang 2 pares ng handcuffs. Ang unang pares ay nakakandado sa kanyang unang pulsuhan at kanang bokong-bokong. Ang ikalawang pares naman ay nakakandado sa kanyang kaliwang bokong-bokong at kanang siko. Putol ang kadena ng isa sa mga posas. Ipinapakita nito na kahit nakaposas na at nasa desperadong sitwasyon, pinilit pa ring lumaban ni Jasmine gamit ang natitira niyang lakas. Ayon sa forensic report, may hindi bababa sa 60 saksak sa katawan ni Jasmine. Noong December 2022, pinayagan ng hukom ang bail request ng pamilya ni Chen. Itinakda ang piyansa sa halagang $5 million. Nang malaman ito ng publiko, marami ang tumutol at nagsabing hindi dapat nabibigyan ng piyansa ang isang taong itinuturing na mapanganib gaya ni Jason Chen. Kalaunan, inanunsyo rin ng pulisya na matapos patayin si Jasmine, ginamit ni Jason ang SIM card nito upang ma-access ang kanyang bank accounts at social media accounts. Siya rin ang nag-post ng mga peking mensahe upang palabasing buhay pa si Jasmine. Mas lalo pang ikinagulat ng marami nang lumabas na noong Thanksgiving Day, nakipag-chat pa siya sa isang babaeng nakilala niya sa Tinder at sinabing
I think we're dating now. Sa mga oras na iyon, nasa sahig pa umano ng kanyang kwarto ang walang buhay na katawan ni Jasmine. Noong January 2025, tuluyan nang nagsimula ang paglilitis sa kaso. Hindi hiniling ng mga otoridad sa Tennessee ang death penalty, kaya ang pinakamabigat na posibleng kaharapin ni Jason Chen ay habang buhay na pagkakakulong. Iginiit ng kanyang mga abogado na hindi dapat siyang mahatulan ng premeditated murder. Upang patunayang walang planadong pagpatay, sinabi ni Jason sa korte na noong gabing iyon ay magkasama silang umiinom ni Jasmine sa kanyang apartment. Ayon sa kanya, maayos naman daw ang lahat hanggang sa tumayo si Jasmine upang kumuha pa ng alak. Eksaktong oras ding iyon nang makatanggap siya ng mensahe mula sa ibang babaeng nakilala niya sa Tinder. Ayon kay Jason, nakita ito ni Jasmine at bigla raw nagalit dahil sa selos. Sinabi niyang binasag umano ni Jasmine ang isang bote at inatake siya gamit ang basag na salamin. Dahil sugatan at galit na raw siya noon. Nakita niya ang fruit knife sa mesa na ginamit daw nila kanina sa pagbubukas ng bote at sa isang iglap ng pagkawala ng kontrol ay nasaksak niya ang kanyang girlfriend hanggang sa mamatay. Ipinaliwanag din ng depensa kung bakit may handcuffs ang biktima. Ayon kay Jason, ginawa lamang daw iyon upang mas madaling maipasok ang katawan sa maleta. Ngunit mabilis ding gumuho ang kwentong ito dahil sa testimonya ng babaeng nakatira sa apartment 220. Dahil siya ang tumawag sa pulis noong gabing iyon, malinaw niyang naaalala ang eksaktong oras ng pagsisimula ng kaguluhan na 2:11 ng madaling araw. Ayon sa kanya, malakas na sigaw ng isang babae ang kanyang narinig at bukod dito, malinaw din niyang narinig ang mga yabag na mga taong tila nagtatakbuhan mula sa kwarto papunta sa pintuan ng apartment. Nang tanungin siya ng prosecutor kung iisang tao lamang ba ang narinig niyang tumatakbo, agad siyang sumagot na hindi. Sinabi niyang maraming tao ang kanyang narinig. Ayon sa teorya ng prosekusyon, ilang minuto matapos ang 2:18 a.m. pinatay si Jasmine dahil iyon ang oras nang mabilis niyang maipadala ang kanyang location sa kanyang ina. Dahil sa bigat ng ebidensya laban sa kanilang kliyente, tila sinubukan na lamang ng depensa ni Jason Chen na maghasik ng pagdududa. Question nila si Katrina kung bakit ilang beses itong pumasok at lumabas sa apartment 221 bago pa man magkaroon ng opisyal na search warrant ang pulisya. Ipinahiwating nilang maaaring nagtanim umano siya ng ebidensya upang idiin si Jason Chen, ngunit walang naging bigat ang argumentong ito sa korte. Ayon sa mga doktor at medical experts mula sa Tennessee, karamihan sa mga sugat ni Jasmine ay mga nasa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Batay sa posisyon at uri ng mga sugat, napagpasihan nilang buhay pa si Jasmine nang siya ay pusasan. Ibig sabihin, nakagapos siya sa masakit at halos walang laban na posisyon bago siya paulit-ulit na inatake ng kutsilyo. Dagdag pa ng mga doktor, wala ring anumang alkohol na nakita sa katawan ng biktima at muli nitong pinabulaanan ang kwento ni Jason na mahigit isang oras lang silang nag-inuman. Sinuri rin ng digital forensic experts ang cellphone data ni Jason noong araw ng krimen at natuklas ang kasinungalingan din ang sinasabi niyang may natanggap siyang mensahe mula sa ibang babae sa Tinder. Ayon sa records, mula November 22 hanggang madaling araw ng November 23, walang natanggap na kahit anong mensahe sa Tinder o iba pang social media accounts si Jason. Sa ika-6 na araw ng paglilitis, tumagal lamang sa 40 minutes ang deliberasyon ng hurado bago nila tuluyang hatulan si Jason na guilty sa first-degree premeditated murder. Dahil sa hatol na ito, haharap si Jason sa habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, ayon sa batas ng Tennessee,
Matapos ang conviction ay kinakailangan pang magsagawa ng hiwalay na sentencing hearing upang pagdesisyonan kung magkakaroon ba ng posibilidad na magkaparol ang akusado balang araw. Sa sentencing hearing, muling napaiyak ng husto sa harap ng korte ang ina ni Jason Chan. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang anak at iginiit sa hukom at hurado na mabuti itong tao. Masunurin, masipag at lumaking alam ang tama at mali at hindi kailanman umano naging marahas. Sa buong pagdinig, nananatiling tahimik si Jason Chan at hindi nagsalita o nagbigay ng anumang depensa para sa kanyang sarili. Matapos timbangin ng korte ang lahat ng ebidensya, kabilang ang tindi ng krimen, brutal na paraan ng pagpatay, pagtatangkang itago at linisin ang mga bakas at kawalan ng anumang pagsisisi. Narating ang pinal na desisyon, habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Sa puntong iyon, huli na ang lahat. Kalaunan, nagsampa rin ng civil lawsuit ang pamilya ni Jasmine Pace laban kay Jason Chan at sa kanyang mga magulang na may halagang umaabot sa $17 million dahil sa umunoy pagtatago ng katotohanan at pagkupkop sa isang taong sangkot sa krimen. Noong March 19, 2025, iniulat na nagkaroon ng out-of-court settlement ang magkabilang panig. Kaya tinapos ang kaso nang hindi na dumaan sa civil trial bagamat hindi na isinapubliko ang detalye ng kanilang kasunduan. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.